Tuloy na ho natin mga kababayan. Ngayon, ito sa Vice Presidente naman. May ine-ebas ang Vice Presidente sa ating Pangulo, mga boss. Ano daw ho yun? Naku po, magaling ang Vice Presidente dito. Bakit to? Kasi kung seryoso daw ang ating Pangulo, no, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan isang araw lang. Matuturo niya lahat ang may kagagawan ng korupsyon sa budget. Parang ang hirap naman yun. Madam, kailangan yata ng matinding investigasyon dyan. Huwag naman sana oy, ikaw. O, parang yung kagaya ho ng listahan ng dating Pangulong Duterte. Meron pang ginawa yun, di ba? Nasa chart pa, hawak-hawak ng ganun. Nasa Manila, ano pangalan nun? Manila Bulletin or, hindi, Manila Paper. Laki. Ito ang listahan ng mga droga or anything. Palso yung iba, mga kababayan. Kagaganon nila, isang araw lang, kayang-kaya na yan. No? Namasugpo. Piruin mo, ito, yung mga listahan, ganito, ganyan. Karamihan, mga kababayan. Palso naman, Huwag tayong ganun. No? Kawawa naman yung mga madadamay lang kung hindi mo iimbestigahan ng maayos. Sabi ni Paulo Saison na naka-GMT Rolex Pepsi, mas matindi pa sa tatay niya. 6 months nga yung kay Digong. Yung kanya, 1 day lang. Wala na. O sino yung mga magnanakaw sa budget o sa pondo ng bayan. O ikaw, magnanakaw ka. O ikaw, magnanakaw ka. O ikaw, magnanakaw ka. Ganun. Wag po, no? Malay natin, yung iba na ituro lang, yung iba na ibulong lang, hindi naman pala totoo. Yung iba may galit lang. Ichinucho, oy, sige niya, magnanakaw yan. Ichinucho, galit lang pala doon. Di ba? Kailangan iimbestigahan pa din po. Ibibigay natin yung karapatan nila na ipaliwanag yung sarili, madam. Imposible ho kasi. Imposible sa isang araw tapos mga bossing at naituro na yung mga korap. Di ba? Bukod pa dyan, kay Madam Vice Presidente, nandiyan na po si Tina B. Shout out sa iyo. Bukod naman, kay Vice Presidente, mga kababayan, due process, sabi ni Marco Garcia. Kailangan yan. Sa kanila kasi parang bara-bara yung panunungkulan nila, no? Basta, masabi ko, okay na yan. Basta, yan. Maituro ko, okay na yan. Kawawang nila lang. Hindi naman pala talaga nagnanakaw sa pondo ng bayan. Nadamay lang. Napag-initan lang. Tas masisira yung pangalan. I-announce. No? Siyempre, sasabihin sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos yun sa mga sa mga press conference niya masisira yung pangalan, madadamay, sira ang pamilya, aawayin ng mga kaibigan, lahat na. Sabi ni Asnala Corebon, isang araw lang po nung campaign, natutulog lang daw sa Papag at Kulambo. Ngayon, daming mansyon. Di ba? Isang araw lang. With matching pa yun? Birthday cake pa na kunyari, pang mahirap yung birthday cake. Nung nilakihan mo yung picture, ayun, kita pati lechon. Wala yan. Nung nakarang admin po, pinagmamalaki pa ang pagkakaroon ng kabit-kip. Ito nga, ilan daw yun? 13? Nung isiniwalat ni Maharlika na meron 3 syuta ang dating Pangulong Duterte, galit na galit ko yung mga DDS. Galit na galit sila Banat Bay. Pinag-inita si Maharlika, hindi na dapat sinasabi ang ganito, ganyan. Siyempre, nandun na, nabuko na, nalaman na. May team Alpotera, meron pa team kung ano-ano. Hanilet. Hindi. Ito Texman, mamatay man ho ako, mga bossing, naawa talaga ako doon kay Hanilet at kay Kitty Duterte, mga bossing. Naawa ako doon sa dalawa. Bakit kasi naman simulat sa pulho, mga bossing, ang nakikita na natin na humahalili o talagang ipinapakitang pamilya ay sila na. Sila yung kasama.
ng dating Pangulo. Tapos biglang yung mga kapatid, sila Sara, ibinilang lang doon sa mga betka, ibinilang lang daw doon sa mga syuta-syuta. Akalain mo yun? Di ba sabi ni Annabel, kumakaway pa si Annabel, makita nyo. Si Kitty, deodorant vendor, sabi ni Gerald Evans. Kitty, halika dito. Crying shoulder, halika dito. Di ba? Utak ni Sara, hindi talagang Sinabi nyo pa ho. Sinabi nyo pa, no? Sa kasaysayan po ng Pilipinas na meron tayong mga vice-presidente, mga bossing, first time nyo hong makarinig, vice-presidente, pupugot ng ulo, puputol ng, gusto ko putulin yung ulo ni Bongbong Marcos kasi hindi binigay yung relo Naku, ito si Sir Pempe Santiago. Dami mong baseball cap, magpadala ka naman dito, napanood ko, wedding mo, ang galing, watching from Los Angeles, California. Sir, wag nyo naman pong paputol ang ulo ko kung hindi ako makapagpadala sa inyo. Malayo po kasi No? Sampade. Yan yung sinasabi ng Vice Presidente. Ang hindi ko alam dito kung pinag-iisipan o bara-barang salita lang. Akala ko kasi nag-hire na sila o meron na silang spokesperson. Para sa ganon, malilimitahan yung mga pagsasabi ng mga ganito. Malilimitahan yung mga hindi ka nais-nais na mga word. Nasan yung spokesperson? Ba't hindi ginagamit? Ayan tuloy, may napupuna tayo. Di ba? Sabi ni Joselito Guevara, pang 540 ako, Boss Mark. Shout out dito sa Bicol. Shout out po sa inyo. Ngayon, feeling ko wala na tayong BP ngayon. Hindi ko na nararamdaman. Nandyan lang po yun. Nandyan lang po yun. Subukan nyo pong patayin yung ilaw, tapos umawa kayo ng kandila, tapos BP. Hagilapin niyo po. O kaya, humingi tayo ng tulong. Sino ba yun? Yung sa Jessica Soho. Yung babating-ting ng gano'n. Ting! Tapos may dalawang hawak na gano'n. BP, tapos tuturo dito. Oy, BP, nandiyan ka, Baka yun, matulungan tayo. Yung sa Jessica Soho, si Ed Kaliw, sabi ni Anime Fan Channel, si Ed Kalawang. Ano Kalawang, huy? Kaluwag yata yun. Ikaw, sira ka, sinatawag mong eto, may isa pa ho, mga bossing. Si Jimmy Bondoc yata, nilalaglag na din ang dating Pangulong Duterte. May ine-ebas din ho dito sa Gedli. No? Sabi ni, Jimmy Bondoc, yun daw pong pagnanakaw sa flood control funds ay crimes against humanity daw. Saklaw, yan ang ice. Naku, yari kayo, mga diskaya.